magluluto tayo ng black kuchinta na pang negosyo. Kaya naman, simulan na natin. Una natin gagawin ay paghahaluin natin sa isang bowl yung 1 cup ng all-purpose flour at 1 cup ng tapioca starch or cassava starch. Sama na rin natin yung 1 cup ng ating brown sugar. Halo-halo muna natin yan. Then, lagay natin yung ating 2 teaspoons ng black coloring. Pwede ka rin gumamit ng powder kung meron or liquid. Lye water, 2 teaspoons or lihiya. Yan yung pampaganit sa ating kuchinta. And then, pandan essence para mabango, 2 teaspoons lang din. Unti-unti natin lagay, 2½ cup ng water. Halo-halo natin habang nilalagay para hindi ma-shock yung ating dry ingredients, no? So, pag na-shock kasi siya, nilagay natin buo, ang tendency, mahirapan tayong maghalo dahil may mga buo-buo pa siya. Mahirapan tayong magdurog ng mga buo-buo niya. Ngayon, sa isang bowl, strain naman natin gamit itong ating fine na strainer para mawala yung excess na bula at buo-buo. Kita mo dito yung mga bula-bula niya. Yan. Tapos, andyan yung mga buo-buo. Diba? At kapag nahalo na natin, ayan, so, scoop na natin siya dito sa ating molder. So, ito yung puto molder na medium size lang. Yung mga tig to 250 na puto, yung mga maliliit lang. So, pwede naman nalakihan mo, pero mas cute, di ba, pag maliit lang. So, maglagay tayo dito. I-fill lang natin at least 3/4 ng molder. So, basta every time na maglalagay ka ay haluin mo muna. So, ito is nilagyan ko ng oil. Pinahiran ng mantika para hindi dumikit ang ating mga kutsinta. Kung makita mo ngayon, ang color niya is light pa lang. Para siyang gray ang color. Pero syempre, pag niluto na natin to, nagda-dark na siya. Kaya huwag ka mabahala. Okay, at kapag kumukulo na, kagaya nito, diba? Kumukulo na ang ating steamer. So ngayon ay ilalagay ko na yung mga na-mold natin na kutsinta mixture. Yan. Lagay na natin dito. Ayan. At tatakpan na natin ngayon. Kailangan meron siyang cloth. Kapag in-steam natin siya para yung moisture hindi tutulo doon directly sa ating mga kutsinta mixture. Okay? So, lutuin natin to ng 15 to 18 minutes. After 16 minutes, ito na ang ating black kuchinta. Yun. So, lagay ko muna. Saan ko lalagay? Dito muna. Ahon na natin yan. Tapos, lutuin pa natin yung iba. Magtapos natin maluto ang ating black kuchinta, ngayon naman gagawin natin, syempre, yung yema for dippings or dulce de leche. Maglalagay ako ng 1/3 cup ng white sugar. So, ito ay kakaramelize muna natin. Kapag nakaramelize na natin, natunaw na yung sugar, lalagay ko naman yung 3 tablespoons ng unsalted butter. Pwede ka rin gumamit ng salted. Haluin lang natin to. Ayan. Low heat na lang tayo ngayon. And then, unti-unti kong ilalagay yung 300 ml ng kondensada. Haluin natin hanggang mag-combine yung kondensada sa ating butter and sugar mixture. Tapos maglagay tayo pinch of salt lang. Dahil nga, hindi naman tayo gumamit ng salted butter. Halo-halo lang. Ayan, at kapag nag-brown na yung ating dulce de leche, ngayon naman, lalagyan natin siya ng, since pang dip nga siya, so ayaw naman natin ng masyadong thick yung ating dulce de leche. Lalagyan natin ng water. Yung water natin, depende sa gusto mong maging consistency, pero itong prepare ko is 2/3 cups. Yan, dandahan ko lang ilalagay. So, ito ay pakukulaan muna natin hanggang medyo mag-thick lang. Ngayon, sumobrang liquid niya, pero okay lang yan dahil nga niluluto pa natin yung water dito sa ating mixture. At kapag ganito na ang kanyang texture, ang consistency, hindi naman masyadong runny, hindi rin naman sobrang thick talaga. Kasi nga, since pang dip siya, at mainit pa
no? Tatanggalin na natin yan sa apoy. Isi-set aside natin para lumamig dahil magtitik pa to kapag lumamig na siya. Next, nalulutuin naman natin na yung ating budbud. Ito yung nilalagay dito sa ating kutsinta, sa black kutsinta. So, meron ako ditong half cup ng desiccated coconut. Ito yung sapal ng nyug, yung dried. Nakakabili nito sa mga baking supplies. Tsaka supermarket, meron din. Normally, ang nyug, madaling masira eh. So, para hindi madaling masira, pag binenta natin, yun na lang, desiccated coconut. So, pag brown lang natin to, golden brown. Yan, at kapag ganito na siya ka-brown, lagyan naman natin ng 1/3 cup lang ng white sugar. Pwedeng mas lesser lang, 1/4, ganyan. Pwede naman. So, papansin mo, naon ko na yung apoy, tapos nakaangat na. Kasi para hindi masunog yung ilalim. Okay, lutuin lang natin ng bahagya. Okay, ready na tayong mag-packaging. So, lagay ko na siya muna dito. Since mainit yung ating kawali, meron pa siyang carry-over cooking. So, masusunog siya kapag hiniyaan lang natin doon, dito sa kawali. At kumpleto na nga ang ating black kutsinta. Meron na tayo dito nung mismong black kutsinta natin. Siyempre, meron tayo ditong dulce de leche or yung yema natin na pang dip. At yung ating budbud. Ngayon, para sa packaging natin, gagamit tayo ng 6 inches round aluminum tray. With cover na po yan. So, depende naman sa'yo. Pwedeng sa clamshell lang, pwedeng sa tub, diba? Pero sa akin kasi, pag pang maramihan, good for 3 to 4 persons na rin ito. Lalo na ngayon, diba? Mga holiday seasons or kahit may birthday parties, pwedeng ganito ang maging packaging mo para mas presentable naman. Nakagawa ako ng 47 na kutsinta. Hinati ko siya 23 or 24. So, bibilog lang natin siya. Actually, meron na akong nagawa dito. Yung isang aluminum pan, nilagyan ko na 23 pieces po. So, ganyan lang naman ang magiging setup natin. And, maglalagay tayo ng yema. So, ito lagyanan ko is 2.5 ounce. Tapos, maglalagay lang tayo ng ating yema dyan. Dito naman makakagawa ng 6 servings, no? Dito sa molder na to, 2.5 ounce. Yan. At para sa ating budbud, madami-daming magagawa nito. Kasi nasa 1 ounce lang yung ating lagyanan. Pwede naman ito ilagay sa plastic para less ang cost. Ito makakagawa naman ng mga 6 hanggang 10 itong ating budbud. Ito, at habang tinatapos natin, syempre titikman ko muna ang ating black kutsinta. Isasawsaw. Yan. At lalagyan natin ng budbud. You know, sarap. Ito na lang. Maganit, 'di ba? Yung kutsinta talaga plus lasa, hindi masyadong matamis, sakto lang. Pwedeng-pwede mong ipang negosyo. At para naman sa costing ng ating black kutsinta, ayan, dun sa mixture natin ay makakagawa ng 47 pieces na kutsinta or 2 sets ng ating pambenta, no? Puhunan ko po dito sa isang set ay 44 pesos lang kasama na tong packaging ko. O, diba? Sulit na sulit, o. 20 to 23 pieces ang laman. Ayan. Tapos, meron ng yema, meron ng budbud. All in one package na yan siya. Lalagay mo na lang dito. Tatakpan na lang yan. Perfect. Ngayon, para sa bentahan natin, pwedeng mag-range ng 100 pesos hanggang 150 pesos. Pero para sa akin, 150 pesos ang initial na bentahan mo nito. Ang 2-bore kita mo sa isa pa lang ha, is 106 pesos na. What more kung makagawa ka ng 50 na ganito? O, diba? Pag nakagawa ka ng 50 na times 25 mo lang yung mixture na ginawa natin kanina, diba? So, magkano na ang kita mo dun? Pwede kang kumita ng 5,300, o, diba? Magpa-order ka na ngayon at i-take advantage mo na ang season. Kaya naman, like and share this video and follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin.